Okay na po yung slides po. Inshallah, okay na. Slides po. Jazakallahu khairan. Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay makila sa Kanya sa pagkakataon at pagbibigay niya ng kalusugan at pagdudugtong ng ating buhay para ating pagsaluhan muli ang pagtalakay sa isa pa sa mahalagang paksain patungkol sa Ramadan. Tayo po ay sumapit na sa paksain patungkol sa Laylatul Qadr. Kasi po noong nakaraang linggo ay pumasok tayo sa paksain ng pagtalakay sa kahigitan ng pagtayo ng Qiyamul Ramadan. Ito ay walang iba kundi ang Salatul Tarawih. At ngayon, tatalakayin naman natin ang mga naiwang pampaksain patungkol sa pambabasa sa pagdalo ng mga kababaihan sa masjid. Ito ay maging Jum'ah man o Salatul Tarawih. Next slide. Sabi natin, ang unang masaid is, ano ba ang pambabatas ng Salatul Tarawih sa mga kababaihan? Pakibasa po. Right? Wa ammal mar'atu fal afdalu fi haqqha an tusalli fi baytiha walau aradat as-salata fil masjidi fala tamna. Sabi ng may akda na aklat, Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na patungkol naman sa mga kababaihan, mas inam para sa kanila na isagawa ang kanilang pagdarasal o panalangin sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit, ang kabilin sa atin ng Islam, kung ang mga kababaihan ay magnais magdasal sa loob ng masjid, sila ay hindi dapat pagbawalan. At din ay hindi dapat pigilan sa pagsasagawa nito. Next slide po. Wadalilo, ang katiwayan patungkol dito, pakibasa ko, Ustad na. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairul lahun. Rawahu Abu Dawud. Sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, na la tamna'u, huwag natin pagbawalan ang nisa'akum, ang ating mga kababaihan, no? Ang ating mga ina, ang ating mga tiyahin, ang ating mga asawa, ang ating mga anak. Huwag silang pagbawalan na sila ay magtungo sa masjid. Kahit alam natin na ang kanilang tahanan o loob ng bahay ang mas inam sa kanila na lugar dasalan. Next slide po, sir. Alam natin maging sa panahon ng mga sahaba, ang mga kibar na mga sahabiya tulad ni Abdullah ibn Umar at si Abi Hurairah radhiyallahu anhu ay nagkaroon ng pagtatalo patungkol dito, no? Dahil sa panig ni Ibn Umar radhiyallahu anhu ay nagsabi na hindi dapat daw pahintulutan ang mga kababaihan na tumungo sa masjid para sila ay dumalo sa pagsasagawa ng Salatul Tarawih. Ngunit si Abi Hurairah radhiyallahu anhu ay nagsabi na ito'y maaari at ito ay gawa ay nahinimok sa atin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam hanggang sa matutunan nila ang katibayan mula sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Batay sa isang talisay hadith, pakibasa po na. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه. Dito ay naiulat mula sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanya na huwag nating pagbawalan ang ating mga kababaihan kung sila ay tumungo sa loob ng masjid o magtungo sa loob ng tahanan ni Allah. Next slide po, sir. Ayon kay Sheikh Shalih Al-Uthaymeen rahimahullah, abaga naman siya ni Allah, na ang pagpayag o pagbigay natin ng permiso sa mga kababaihan na sila ay magtungo sa masjid, halimbawa Salatul Jum'ah man o Salatul Tarawih, ito ay mayroong tatlong kondisyon. Next slide po, sir. Ayan. Una, ang syurut al-ula, yung unang kondisyon ay kailangan kung lalabas ang ating mga kababaihan, ang ating mga ina, tiyahin, asawa, ating mga anak na kababaihan, dapat sila ay hindi magbuhos ng pabango. Ba't natin sinabi yung buhos ng pabango, ganyan mga karamihan sa kababaihan, no? Sabahan na hindi lang nagbubutang o naglalagay ng pabango, basta binubuhos nila yung pabango sa kanila, no? Ito ay dapat na hindi natin pinapayagan at pinahintulutan dahil sila ay maaring magbunga ng fitna sa mga taong maaring madaanan nila at makaamoy
sa kanila. Next slide po, sir. Pangalawa, sabi natin, ang kanilang kasuotan ay dapat check natin kung sila ba ay nakakumpletong hijab. Hindi dapat na natatakpan lamang yung mga kung ano-ano yung kanilang pinapauso-uso na takpan, no? Kailangan siguraduhin natin na sila ay nakakumpletong hijab, no? Na ayon sa pinag-uutos sa Islam. Hindi yung tulad na nauuso ngayon na parang fashion na hijab, no? Na kung saan nakalabas ang leeg, nakalabas ang tenga, parang no, nakalitaw yung dibdib. Kaya naman ang suot nila ay bakat na bakat at hapit na hapit ang katawan. Nakala mo na sila ay urwa o walang damit. No? Na tulad na banggit sa hadith. Next slide po, sir. Sabi nga natin, hindi naman sila pupunta sa sa isang party o kaya handa, no, kainan. Sila ay pupunta sa tahanan ni Allah. Panghuli, sabi natin ang pangatlong kondisyon dito, kailangan sila ay pinayagan ng kanilang ama o kanilang asawa o kung sino man yung kanilang mahram, ang kanilang tiyuhin o kuya, kung sino nangangalaga sa kanila, bago sila magtungo sa masjid. Bawal na sila ay maglalabas-labas sa kanilang tahanan na walang paalam sa kanilang mahram o kalangwali. Ito ay walang ibang hangad. Sabi nga ng ating butihing chef na walang ibang hangad ang butihing chef ayon sa kanya, walang ibang hangad ang Islam kundi pangalagaan sila. Alin? Ang mga kababaihan. Pangalagaan ang kanilang hangad. No? Alam natin ang mga kababaihan ang kauna-unahang object o instrumento para sa kabastusan at kalaswaan. Sila yung unang nare-rape, no? Kaya ito ay bagay na pangangalaga sa kanila. Kaya yung pagbabawal-bawal sa inyo ng inyong mga asawa sa pagpo-post nyo pa lamang ng inyong aura sa social media at paglabas-labas nyo na wala kayong maayos na gabi, dapat purihin si Allah at ipagpasalamat nyo sa inyong mga asawa at inyong mga ama dahil meron kayong mga mahram o wali na concern sa inyo. Next slide po, sir. Yan, pagkatapos natin paksain ang kahigitan ng Salatu Tarawih, ay isunod naman natin ang talakay ng paksain ang patungkol sa Laylatul Qadr. At ang mga gawain patungkol dito na sinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po, sir. Pakibasa po siya na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Sinabi na lang, kasastasan, luwalhati na siyang naglagay sa kalangitan ng bituin, naglagay ng araw at buwan na maliwanag. Sabi nga sa ibang ayat, Suratul Nur, na ito ay mistulang lampara. Kasadyaja, no? Ito ay banggang liwanag para maliwanagan ang kalangitan. At siya na nagpangyari sa gabi at araw na magpalitan sa sino mang magnais umalala kay Allah o kaya ay magnais na magpasalamat. Tinatagpuan natin sa Kabanata Al-Furqan. Next slide po, siya. Ayon sa tafsir ni Imam At-Tabari, rahimahullah, na sadyang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang araw at gabi. Sa anong gaya o layunin para sila ay magpalitan. Ibig sabihin, ayos sa kanya, rahimahullah At-Tabari, na kapag sumapit ang gabi, ay kasunod nito na darating ang umaga. At kapag sumapit ang umaga, ay panigurado na susunod ang pagdating ng gabi. Maliban na lamang kung yung mal-qiyamah na, no? O yung mal-akhir. Wala nang araw, kundi yun na lang. Kasi huli na siya. Ito ay tanda ayon sa kanya, Imam At-Tabari rahimahullah, na mula kay Allah. Sa anong dahilan? Na pagkakaroon ng umaga at gabi sa ating mga buhay, para tayo ay pagsubukan kung saan natin gagamitin ang panahon at mga oras natin, kung ito ba ay ating sasayangin, kung ito ba ay gagawin natin na pag-alala o pagsamba para kay Allah. O gagamitin ba natin ito para tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po siya. Pakibasa po siya na. إخواني في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجازله فضلها وخيرها أشاد الله بفضلها في كتابة المبين. Tungkol dun sa issue na ating nabanggit, no? Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala na
والذي جعل الليل والنهار خلفة liman arada yudhakkir o arada shukura. Dito nagkaroon ng issue ay sa ibang ating pagtalakay, no? Nasabi nila paano daw yung paghahanap buhay, tulad yung halimbawa nasa ibang bansa kayo at kayo ay nakalakbay para maghanap buhay. Sabi natin ang paghahanap buhay bahagi ng ating ibadah, ng ating gawaing pagsamba. Ito ay hindi mapapabilang sa gawaing pag-aaksaya. No? Maliban lamang kung kayo ay faraj, ida faraj sa pagsawa ila rabbika farwa. Kung kayo ay nabakante o wala kayong ginagawa, faraj kayo, ang utos sa atin Allah, gumawa tayo ng bagay ng paglalapit kay Allah. Kung ganito ang sitwasyon, sa panahon na kayo ay libre at walang ginagawa, at wala kayong ibang ginawa kundi sayangin ito, at pagbabrowse sa reels na wala namang kakwenta-kwenta, at pagpasok sa kung ano-ano mga grupo na hindi naman nag-aangat ng iyong kaalaman at iman, ito ay bagay na mapapabilang sa mga talunan o pag-aaksaya doon sa panahon na yun. Ang tulad ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri, innal insana lafi khusr. Ayan. At dito sinabi ng may akda na aklat, Al-Utaymi rahimahullah, na tinawagan niya tayo, nanawagan siya, aking mga kapatiran sa Islam, sabi niya na sa huling araw ng 10 Ramadan ay nakapaloob dito ang Laylatul Qadr, na siya namang tinangin ni Allah kumpara sa ibang gabi. At ito ay pinagkaloob ni Allah sa nasyong ito lamang, na may mas higit kabutihan kumpara sa iba. No? Masya Allah. Next slide po. Yan. Kung alam natin na ang Laylatul Qadr ay bagay na mabiyaya, bagay na dakila, no? At pinagkatangi-tangi ni Allah, ang tanong natin o masail dito, paano ba gumawi, paano kumilos ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa paghahanap o pagsasaliksik sa Laylatul Qadr. Alam natin na maging ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagpabaya. Siya ay nagbigay ng halaga, siya ay nagbigay ng panahon, siya ay nagtuon ng kanyang oras at lakas sa paghahanap sa Laylatul Qadr. Next slide po siya. Pakatay sa isang salisay o hadith, pakibata ko na na. عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. Sabi natin na ang tubo ng Allah sallam pinagsabi, iulat to, Pag-Jabra radiyallahu anha. Tinutukoy dito si Aisha radhiyallahu anha, ang kanyang may bahay. Sabi niya, kaya na Rasulullah SAW, noon parapian daw ang sugo ni Allah SAW ay nagsisikap sa Ramadan. Ibig sabihin, pag normal month, hindi siya ganon ka-istahit. Ibig sabihin, hindi siya ganon ka-focus, kasipag sa pagsagawa ng gawaing pagsamba na masigit sa Ramadan. Ibig sabihin, pag Ramadan, very active ang Rasul SAW. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, lalo na kapag dumating ang huling 10 gabi ng Ramadan. Napaka-active o super active mo, super hyper na Rasul sallallahu alaihi wasallam. At walang ibang dahilan ito kundi ang paghahanap sa Laylatul Qadr. No? Ito ay gabay na iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyang pagsisikap na itaguyod ang mga gawaing pagsamba sa Ramadan. Ganun din, lalong-lalo na sa huling araw ng 10 gabi ng Ramadan para hanapin, tugisin, no? Siya sa atin kung nasaan ang Laylatul Qadr. Next slide po siya. Sabi natin, ano ba ang Laylatul Qadr? Baka Laylatul Qadr tayo ng Laylatul Qadr ang mga baguhan sa atin at iba pa ay hindi alam ang taarif o kapahulugan o pagkapaliwanag patungkol sa Laylatul Qadr. Ano ba Laylatul Qadr? Pakibahin mo po. Next slide. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Natin sinabi na lang kalasasang katunayan, aming ibinaba sa gabi ng Al-Qadr. Ano ang damir o tinutukoy dito? Ang Quran. No? Binaba ang Quran sa gabi ng Al-Qadr. Sabi nga, wama adraka ma Laylatul Qadr. Ano bang magpapaalam sa atin? Ano ba ang magsasabi sa atin kung ano ang Laylatul Qadr? Sabi nga Allah, ang Laylatul Qadr ay gabi na mas mainam pa sa 1,000 buwan. Na kung saan ay nagbababaan ang mga anghel at ruh. No? Ang ruh si Anghel Jibril.
kung paano ibigin at ipag-utos ng kanilang Rab o Panginoon. May kapayapaan sa buong gabi hanggang sa sapitin ang Fajr. No? Kabanata Al-Qadr. Next slide po siya. Ibasa ko siya. القدر بمعنى الشرف والتعظيم أو بمعنى التقدير والقدر لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. Dito sa bagay na ito, no, sinabi natin na ayon sa ating putihing chef, no, pagpapaliwanag niya patungkol dito, sinabi niya na maging ang mga scholars ng Islam ay nagpaliwanag na ang Al-Qadr ay bagay na pagtatakda ni Allah. O dahil sa pagsabi ng Al-Qadr ay nagtatakda si Allah sa mga bagay-bagay at pambabatas o batas patungkol sa taong ito. Dito pinasusulat ni Allah kung sino ang mga taong ililigtas niya, ittaqa'u minan nar. No, sino ang ililigtas niya sa apoy ng impyerno? Sino ang mga taong nagwagi sa Ramadan? Sino ang mga taong tinanggap ang kanilang ibada, kanilang pag-aayuno, sa kanilang pagbabasa ng Quran, sa kanilang pagtayo sa Salatul Tarawih, at paghahanap sa Laylatul Qadr. Dito magkakaalaman, no, kung sino ba ang gagraduate at hindi gagraduate sa Ramadan. No, kaya nawa ay ibilang natin, o nawa ay ibilang tayo ni Allah. Ito ang doa ng ating teacher. Nawa ay bilang tayo ni Allah na tayo ay makasama sa mga makakasaksi at makakahuli sa Laylatul Qadr. Nawa ay bilang daw tayo ni Allah na kanyang ililigtas mula sa apoy ng impyerno o yung ittaqa'u minan nar. Next slide please. Sabi natin, ano ba ang kahigitan ng Laylatul Qadr? No? Sabi natin, ito ay Laylatul Sharifa, Laylatul Qadima. No? Ito ay bagay na pinagkakarespeto sa Islam at ito ay bagay na dakila. No? Ano ba itong kahigitan ng Laylatul Qadr? Next slide. Okay? Pakibasa mo siya ka na. الأول قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dito sabi natin na kung saan ang unang kahigitan ng Laylatul Qadr, binanggit na may akda ng aklat, ay masaya, Laylatul Qadr khairum min alf shahr. Na ito ay mas higit pa sa 1,000 buwan. Tulad ng nabanggit sa mga nakaraang pag-aaral na tayo ay magsikap, no, tayo magpustihad, no, tayo magsikap na hanapin ang huli ng Laylatul Qadr. Dahil kung tayo ay kahabagan at kapahintulutan ni Allah na mahanap at mahuli natin ang Laylatul Qadr sa huling 10 gabi ng Ramadan, ang gantimpala nito ay gantimpala na mas higit pa sa ginawa nating gawain pagsamba sa loob ng 1,000 buwan. Isang gabi ang katumbas ay 1,000 buwan. Ayon nga sa ating putihing na ito ay higit kumulang na 83 to 84 years ng ating buhay. Anyway, tayo gumagawa ng gawain pagsamba. Ano ba? Sabi natin, ang gawain pagsamba na madali para sa atin, na ating gawin sa huling 10 ng gabi ng Ramadan sa paghahanap ng Laylatul Qadr. Halimbawa ay ang pagtayo sa Salatul Tahajjud. So ito ang madali para sa atin at pahintulutan ni Allah na matiyempuhan, mahuli mo ang Laylatul Qadr, ipapasulat ng Allah na ikaw ay gumagawa ng gawain pagsambang ito na higit kumulang na 83 to 84 years ng buhay mo. No? Anong ginagawa mo? Salatul Tahajjud. Kung madali naman sa iyo ang pagbabasa ng Quran, no, ay gawin mo pag-aabang sa Laylatul Qadr at kung pahintulutan ni Allah na matiyempuhan mo ang Laylatul Qadr, ay ipapasulat ni Allah sa anghel na ikaw ay animoy nagbabasa ng Quran ng 83 to 84 years ng iyong buhay. No? Imagine mo yun, nagbabasa ng Quran. Sabi nga natin, ulo harfin, asyara amtalya. 10 mabuting gawa. No? Paano pa yung kung ilan yung sura o ilan yung kabanata na binasa mo at ito i-multiply sa 83 to 84 years ng iyong buhay. Napakalaki. O kaya naman, ang madali para sa iyo ay mag-dhikr. Sabi ng la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nakusan ito yung sabi natin na afdal ad-dhikr, pinakahigit na dhikr na
itinuro ni Allah sa mga naunang propeta at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung dhikr na ginagawa mo, no, hanggang sa abutan ka ng Laylatul Qadr, ay papasulat ni Allah na ikaw ay nagdidikr o maalala kay Allah ng 83 to 84 years ng iyong buhay. Next slide po siya. Yan, basahan niya. Pinasa ko siya na. الثانية قال الله تعالى تنزيل الملائكة والروح فيها. الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا يتنزلون والبركات والرحمة. Sabi natin na ang Laylatul Qadr, isa sa kagitan nito na dito bumababa, nagbababaan ang mga anghel, no? Sabi natin, ang mga anghel, ayun nga sa pagtalakay natin sa Aqidah, pangalawang haligi nito, paniniwala sa anghel, na ang anghel ay mga ibadur rahman. Sila ay mga alipin ni Allah. Kung saan sila ay pumupuri, dumadakila kay Allah na ibig sabihin walang putol, walang patid, walang pagod, no? Wala silang sawa sa pagdakila at pagluwalhati kay Allah. At sa gabi ng Laylatul Qadr, sila ay bumababa dahil sa utos ni Allah patungo sa kalupaan. At ito ay tanda na kung saan bumababa ang rahma, ang habag ni Allah at kanyang biyaya sa atin, no? At sila ay mayroong dala-dalang kabutihan. Next slide po siya. Pakibahas ko siya ka na. الثالث والروح هو جبريل عليه السلام قصه بالذكر لشرافه وفضله. Ang pangatlo dito ay ang ruh. Sinabi, no, siya si Jibril, no? Sabi natin ang ruh fiha. Ito ay tumutukoy kay Jibril. Kung saan isa sa mga padail kahigitan, no, ng Laylatul Qadr ay ang pagbaba ni Jibril. Alam natin si Jibril ay bumababa maliban lamang sa napakahalagang utos ni Allah. Walang iba kundi ang pagdadala ng mensahe sa mga nabiyin o mga propeta. Alam natin wala ng propeta pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay bababa sa gabi ng Laylatul Qadr. At siya ay patuloy na bumababa sa gabi o mga gabi ng Laylatul Qadr. Anong dahilan? Dahil sa utos ni Allah. Ito ay pagpapakita ng kahigitan sa ating buting share. Dahil si Jibril ay hindi bababa sa kalangitan maliban na magdala ng mensahe sa mga propeta. Ngunit sa panahon ito, wala nang ibang sugo, siya ay bababa dahil sa utos ni Allah na tanda ng pagiging syarifa, wala adima, no? Pagiging respeto at kahigitan ng gabi ng Laylatul Qadr. Next slide. Maring itanong natin, ano bang tanda, no? Para masabi mo na Laylatul Qadr na o dumating na Laylatul Qadr, no? Diyan na siya, no? O nahuli namin, no? Nasundo namin ang Laylatul Qadr. Ano bang tanda nito? Next slide po, sir. Okay, basa po. سلام هي يعني إن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها بالنار ويسلم من عذابها. Sabi ng mga scholar na ang tanda, sumapit na ang Laylatul Qadr ay ang binanggit mismo ni Allah sa versikulo. Salaman hiya hatta. Sabi doon na kapayapaan ang naroroon sa gabing iyon. No? Ang kahulugan nito, yani, Laylatul Qadr, Laylatul Salam. Kung saan ito ay gabi ng kapayapaan para sa mga mu'minin, lahat ng mga kamusliman. Saan ang dahilan? Dahil alam natin na ang mga ating puso at damdamin ay takot dahil sa pangamba natin, no? Kung ating bang o naging maayos ba yung ating ayuno o tinanggap ba ni Allah yung ating pag-ayuno, pagbabasa ng Quran, pagtayo sa lahat ng tarawih, ando yung ating pangamba ba. Pero sa Laylatul Qadr, ito ay papayapain ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparaanan na pagpapababa niya sa mga anghel, o ganun din si Jibril, na kung saan ang magiging resulta nito ay kapayapaan sa buong gabi. Dahil dito itatakda ni Allah ang pagliligtas sa mga supposed to be na nakatakda na ihulog sa apoy ng impyerno, na way bilang tayo nila sa mga kanyang ililigtas. No? At ganun din, ito ay bagay na pagpapayapa ni Allah sa ating mga puso at damdamin dahil sa dahilan na tinanggap niya ang ating mga gawain sa bagay o sa gabing iyon. Next slide po, sir. Sabi natin, kailan ba matatapos ang Laylatul Qadr? Kailan? Ito ang tanong natin, kailan ba siya matapos? Kasi sabi natin, pagbaba, hanggang kailan yun? Ano ang duration ng Laylatul Qadr? Kailan siya nagtatapos? No? Next slide po, sir.
Sinabi ng mga scholar na ang pagtatapos ng Laylatul Qadr ay binanggit din sa ayah, no, bilang tanda. Okay, bata ko siya ka na. حتى مطلع الفجر يعني الليلة القدر تنتهي بتاويل وعي الفجر لانتهاء أمر لليل به. وفي هذا سورة الكريمة فضائل متعددة ليلة القدر. Sabi natin batuhin, Sheikh, rahimahullah, no, na nang banggitin ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, hatta matala'il fajr, hanggang sa dumating ang Fajr. Ibig sabihin, sabi nga natin, Laylatul Qadr, gabi ng Tinda. Ito'y gabi. At ang entaha, pagtatapos ng gabi ay ang Fajr. So pag dumating, sumapit ng Fajr, alam natin ito ay paglalagay, pagtatapos ng gabi. Yani, ang kahulugan dahil sa kanya, bitulu'il Fajr. Pag sumapit na yung Salatul Fajr, entaha. Tapos na ang Laylatul Qadr. Ang lahat ng ating gawaing inaalay para kay Allah sa mga gabi ng Ramadan, ang pagsisiyasat, paghahanap natin, paghahalugog sa Laylatul Qadr ay natatapos na. Kasi ito ay bagay na kung saan tinatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing yon ang mga nanalo, ang talunan, ang tinanggap, ang di tinanggap, no, na kung saan ito ay bagay na pinagkakaabang-abang natin. At ang ending nito ay ang pagsapit ng Fajr. Pag dumating na yung salat, waktu ng Fajr, ay nagtatapos na ito. Kaya yung ating pagsisikap, ating ginagawa, ang ating mga juhud ay nagtatapos dito, no? Subhanallah. Ito ay bagay na sabi natin na isa sa mga pangamba natin o pagkatakot natin. Kasi hindi natin alam, wala tayong idea. Tinanggap ba, di tinanggap ni Allah, subhanahu wa ta'ala. Maliban lang nakayapain ni Allah yung iyong damdamin sa gabing iyon, kabilang ka sa mga, insyaAllah, na iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala at tinanggap ang iyong mga gawain niaalay para sa mga gabing. Next slide po, sir. Sa pagdating sa Laylatul Qadr, karamihan tanong ng mga Muslim o kamuslimin. Sabi nila, no, kailan ba yung Laylatul Qadr? No, para doon na lang siya tiyempuhan. Kasi alam natin to, no? Lalo dyan sa Saudi Arabia, alam natin na pagdating ng 27 ng gabi ng Ramadan, 27 ng gabi ng Ramadan, mga masjid full pack, no? Pati ang Masjidul Haram, full pack siya. Ang daming nag-umura, ang daming dumadalo sa Salatul Tarawih, Salatul Tahajjud. Kasi inaakala nila na ang Salatul Tahajjud ng 27 night o yung 27 ng gabi ng Ramadan ay dito bumababa ang Laylatul Qadr lamang, no? Subhanallah. Next slide po, Sheikh. Samantalang habilin sa atin, ni Propeta Muhammad sallallahu pakibasa po siya kana. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفقون عليه. Sabi natin, Laylatul Qadr ay nasa huling 10 gabi ng Ramadan. Ito ay dahil sa sinabi ng sugo ni Allah SAW o bilang habilin niya sa atin, no? Sabi niya, taharru, hanapin nyo, Laylatul Qadr, ang gabi ng tinakda, fil ashra awakhir ng Ramadan, sa huling 10 gabi ng Ramadan. Dito tayo maghahanap, no? Ito yung napagkasunduan, Bukhari at Muslim. Ito ay utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan kung nais natin matagpuan, mahuli ang Laylatul Qadr, hanapin natin ito sa huling 10 gabi ng Ramadan. No? Now, next slide. Basa ko sa no? وعنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من رمضان رواه بخاري. Ito naman, ayon nga kay Imam Al-Albani rahimahullah, ito ay wada hamalinaw. No? Ito ay bagay na pagpapadali sa atin ni Propeta Muhammad SAW. Paglalapit sa atin sa mabuting gawain at sa gantimpala. No? Dito pinag-utos ni pinag-utos ni Propeta Muhammad SAW na ayon sa kanya, taharru Laylatul Qadr fil witr. No? Sabi niya na hanapin daw natin ang Laylatul Qadr sa mga gansang bilang ng gabi sa huling 10 gabi ng Ramadan. Mas padali ito. Una, sabi natin, very bold, 10, last 10 nights. Pero ngayon sabi niya, sa mga witr, sa gansang bilang, ito ay either 21, 23, 25, 27, o 29 na gabi ng Ramadan. So mas pinadali ito ayon kay Imam Albani sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ay utos muli sa atin ni Propeta Muhammad. Maghahanap tayo ng Laylatul Qadr sa gansang bilang. Hanapin natin either 21,
23, 25, 27, o 29. No? Pero doesn't mean yun na pababayaan na natin ibang gabi. Ito ay bagay na tashil, pagpapadali sa atin dahil sa habag, sa pagiging mahabagi ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang ummah. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na. ثم ذكر المؤلف حادث وردت في ذلك وأنها أي ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه وأنها في أوتاره عقد وأنها في ليلة 27 عقد لكنها تتنقل في العشر. Dito na kung saan sabi nga ng ating butihing chef, no? Pagkatapos siyang bagitin yung mga bagay, mga katibayan sa hadith o hadith ng Propeta Muhammad SAW sa paghahanap ng Lailatul Qadr. Kung saan ito ay malinaw na binanggit na nasa huling 10 gabi ng Ramadan. At para padaliin, patiyakin sa atin na kung nasaan yung Lailatul Qadr, nagbigay pa siya ng kadalian sa atin. Sabi sa huling gansang bilang, 21, 23, 25, 27, o 29 na Ramadan. Kung saan ayon nga sa ating butihing Sheikh Rahimahullah, at ito ay muwafaq sa ulad din Imam Albani, kung saan sabi niya, maaring sabihin natin sa panahon na naiulat na kay Umar bin Khattab, no, na sa panahon na yon ay pinababa ni Allah ang Lailatul Qadr ng 27. No, at may mga ulat din naman sa ibang mga hadith na 21. So ito ay pagpapatunay lamang na ito ay hindi bumababa sa iisang gabi o isang panahon. Kaya ito ay bagay na challenge sa atin, no? Ito ay bagay na pag-uutos sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hanapin natin para tayo magjuhud, magsikap, no? Kaya maaaring sabihin natin na sa panahon na yun, bumaba 22, sa mga sumunod na panahon ay bumaba ng 21, o sa mga sumunod na panahon ay bumaba ng 25, o sa iba naman 27, o kaya naman sa iba ay 20 na. Kaya ito ay bagay na dapat natin bantayan at subukan natin o magsikap tayo na ito ay abangan. Next slide po. Sabi natin, ito ay bagay din na pagtuturo sa atin, no? Na ito ay hindi tayo maging mutanakkas, no? Hindi tayo special lang doon sa 27 na tayo magbabantay, no? Ito ay bagay na pagpaliwanag sa atin ng Imam Albani at ng ating butihing Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah na lang abangan natin kasi hindi siya fix sa isang panahon o gabi, no? Ngayon sabi natin, ano ba ang kaibahan ng Lailatul Qadr kumpara sa ibang gabi, no? Sabi natin, ba't pinagkatangi-tangi ng ilang gabi na to? Ano bang naroon o naririto sa Lailatul Qadr, no? Next slide po siya. Pakibasa po. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Sinabi ng taas-taasan, sabi niya, kami ang nagpababa nito sa gabi ng mabiyaya. Ano yung damir ulit doon? Tinutukoy doon ay ang Quran, no? Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarak. Pinababa namin ito. Tinutukoy dito yung Quran sa gabi ng mabiyaya. At kami ang nagbabala. At dito sabi natin, wa fiha yufarraqu, at dito pinagkahiwa-hiwalay, inuri-uri, o hinati-hati, pinagkakahiwa-hiwalay na ang mga bagay-bagay sa paraang matalino. Dahil ang Quran ay al-Hakim. Ito ay bagay na salita ni Allah at bagay na matalino. At sa paggagamit natin ng Quran bilang pambabata, no? Ito ay bagay na saligan, dito naghihiwalay ang mga bagay-bagay, no? Next slide po siya. Sabasa na. وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركاتها وفضلها فمن بركاتها أن هذا القرآن المباركة أنزل فيها ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم. Sabi natin na kung saan sa pagbaba ng Quran, no? Sa pagkakaloob ni Allah ng Quran sa umma na ito, sa nasyon na ito, magbibigay ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay lilinaw sa atin yung mga bagay-bagay. Alam natin ang Quran, ito ay tunay na mabiyaya. Madaming kabutihan ang dala nito at dulot nito, no? Mula, sabi natin, sa biyaya ng Lailatul Qadr,
dito binaba yung Quran, mashallah, no? At tayo nga sa ating mga fuqaha, maalim sa batas ng Islam, ang pinakadakilang biyaya ng Laylatul Qadr ay ang pagbababa ni Allah ng Quran. At dito nilarawan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan sa pagbaba ng Quran dito tayo nagkakahiwa-hiwalay, no? Subhanallah. Ito ay parang matalino ayon sa kanya. Dahil sa pag-aaral, pagkakatuto natin sa Quran, natutunan natin ang kaibahan ng shirk at tauhid. Hindi pwedeng magkasama ang shirk at tauhid. Hindi pwedeng sabihin na si Jesus ay Diyos, si Allah ay Diyos, no? Shirk ay shirk, tauhid ay tauhid. At dito din sa pag-aaral natin sa Quran, dito natin natutunan ang kahigitan ng mu'min sa kafir, no? O kung ano yung pagiging worst ng kafir, no? At hindi siya pwedeng ihambing sa mu'min. Dito, inutusan tayo ni Allah na la tusahib illa mu'min. Na huwag tayong makisama maliban sa tunay na nananampalataya. Ito ay bagay na dalil at ibayan sa atin kung bakit tayo ay pinagbabawalan ng ating reliyon na huwag tayong makisama, mag-asawa, makipagrelasyon sa hindi mananampalataya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito rin hinihiwalay sa atin dahil sa Quran ang ikhlas at riya. Hindi pwedeng magkapareho. Hindi pwedeng magkapareho o magkasama ang bagay na ikhlas para kay Allah at ang bagay na riya. Sabi natin, yung bagay natin gagawin, kailangan alang-alang para kay Allah. Dahil na sabi niya sa Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tayo natusan kay Allah na tayo maging ikhlas kay Allah at maging matapat sa kanyang relihiyon, no? Na kung saan dito rin natutunan natin ang bagay na hiwalay patungkol sa halal at haram, no? Dito tutunan natin na bawal kainin ng baboy, ang dugo, ang mga maruming pagkain, no? Kung saan at iba pa, no? Na mga bagay-bagay. Na dahil dito ang pinakadakilang biyaya ng Laylatul Qadr ay ang pagbababa ng Quran. Dahil sa pagbaba ng Quran, dito natin nauri, dito natin naiwalay ang ating sarili sa mga bagay na pinagbabawal ni Allah. Next slide po. Ayan. Sabi natin sa pag-aabang natin ng Laylatul Qadr, pinagsisikapan ito, juhud ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dito, no? Ngayon tanong natin, ano ba ang gantimpala, no? Mahwa fawaid, no? Naman pakinabang nitong Laylatul Qadr, pag-aabang natin ng Laylatul Qadr. Next slide po siya. Basa siya na. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ayon kay Abi Hurairah, unang bagay na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa gantimpala, no? Yung kahigitan ng pagbabantay natin ng Laylatul Qadr. Sabi ng propeta man sa mangkama, sino man ang tumayo, no? Tinutukoy dito yung pagtayo natin sa kasama ng imam, kasama ng grupo sa pagkakaguyod ng salatul tahajjud, yung paghahanap ng Laylatul Qadr. Mangkama Laylatul Qadr imanan, no? Sino man ang tumayo sa gabi ng Laylatul Qadr na siya'y naniniwala at umaasa ng gantimpala, ay patatawarin ni Allah ang kanyang mga nakalipas na kasalanan. Next slide po siya. Sabi natin na kung saan ito ay bagay na kondisyon na sinabi ng mga scholar sa atin para makamit natin, makuha natin yung kapatawaran ni Allah sa mga nakalipas nating kasalanan sa pagtayo natin sa Laylatul Qadr. Una, na kondisyon na binigay ayon sa ating buting chef ay ang imanan. Kailangan tayo naniniwala, nananampalataya tayo na yung pagtayo sa Laylatul Qadr ay gawain pagsamba, gawain ginawa at iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay dakila at malaki ang timbang nito sa panangin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang kondisyon. Pangalawa, wahtisaban, no? Wahtisaban, na tayo umaasa, naghahangad tayo ng gantimpala, kasi gano'n naman ng tao, sinabi natin, di ba? Lagi tayo naghahangad kung anong pwedeng pakinabang doon, anong pwedeng makuha natin doon. Dito, ang sabi natin, kailangan aasa ka ng gantimpala. Dahil batid mo, naniniwala ka na ang gawain ito ay dakila para kay Allah, iniwanan sa atin, ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsikap siya sa mga gabing ito ay walang pagdududa, pagtitiyak sa atin na mayroong malaking gantimpala dito at tayo umaasa sa gantimpalang ito. Kung ganito ang ating mindset, ayon sa ating buting chef, no? Na tayo naniniwala, umaasa ng gantimpala, ang resulta nito, no? Ang reward nito sa atin, gufira lahu ma qaddama li dhanbi. Na tayo patatawarin sa ating mga nakalipas na kasalanan. Next slide po sir. Yeah. Sabi natin na ano bang mainam na idua? Ano bang mainam na dhikr sa pag-aabang natin ng Laylatul Qadr? Tayyib, natutunan natin na ashara awakan ng Ramadan. No, yung sabi natin na pag-aabang natin sa Laylatul Qadr.
merong dhikr doon. Ano bang mainam basahin, no? Sabi natin, ano bang mainam na isal, no? Sabihin, banggitin sa gabi na ito. Next slide po siya. Pakibasa-basa ka na. تقول عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم رأيت أن وفقت أو علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, dapat natin malaman ang history. Sabi natin yung sabat ng dahilan nito. Kasi si Aisha, sa panahon na yon ay dinatnan ng dalaw, no? So, hindi siya makasama sa grupo ng pagdarasal. So, tinanong niya ngayon ang Propetang Hausa. Ito ay guideline sa atin, no? Sa mga kababaihan natin lalo. Sa ating ina, kaya sa ating mga tiyahin, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, no? So, sila ay, kung sakaling tinakda ni Allah na sila ay datnan, no, ng kanyang buwan ng dalaw o pagdurugo, bunga ng kung anong paman, panganganak, etc. No? At sila hindi makasama sa grupong pagdarasal sa pag-aabang sa Laylatul Qadr, merong itinuro ang Propeta Muhammad SAW sa kanyang may bahay, si Aisha radhiyallahu anha, bintu Abu Bakr, anak ni Abu Bakr, ang unang kalipa ng Islam. Sabi niya, no, nagtanong ngayon si Aisha, sabi niya na, araayto, diba, sa aking pagkakatanto, sa aking pananaw, halimbawa na yun na yung gabi ng Laylatul Qadr. Ano ba raw ang mainam, maakulo fiha, ano daw ang mainam o ano yung sasabihin niya sa gabing din? Sabi ni Propeta Muhammad SAW, kuli, sabi niya, kuli, sabihin mo kasi babae, kuli. No? Sabi niya, Allahumma innaka apuwun, sabihin mo, katunayan, Allah na kamahal-mahal sa iyo ang pagpapatawad, at kamahal-mahal sa iyo ang kapatawaran, patawarin mo ako. No? Yung bagay na dua na itinuro ni Propeta Muhammad SAW kay Aisha radhiyallahu anha. Kaya halimbawa sabihin natin na panahon na yung ating mga kasambahay, ating mga kaklase, no, o kasamahan dito sa pag-aaral. Diba, dinala kayo ng amo nyo sa isang lugar dahil ano nyo naman yung ibang mga Arab family gusto bumisita dito, bumisita daw. Hindi kayo ngayon makapagtaguyod ng salatul tahajjud, no? Kasi bakit busy kayo, no? Naghuhugas kayo ng daan-daang plato, no? Kaya libo-libong kaldero, busy kayo. Anong gagawin nyo? Magdua na lang kayo nito, no? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doan niyo lang siya, no? So walang lusot, walang ligtas, no? Halimbawa, hindi man kayo dinatnan ng dalaw, pero abala kayo sa trabaho. Dahil alam natin ang pagsasalat tahajjud ay hindi wajib. Wajib sa inyo yung inyong trabaho. Dahil ito ay pinirmahan nyo. Kayo ay under oath, under kayo sa kontrata. So ito ang gawin nyo, may option kayo. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Paulit-ulit, no? Sa gabi na yun, sa pag-abang natin sa mga odd number night, no? 21, 23, 25, 27, at 29. Sa pananay, insyaAllah, kahabagan kayo ni Allah at bumaba ang Laylatul Qadr, alhamdulillah. Ipapasula sa inyo ni Allah ang alin, ang pagdidikir na ito. No? At ganun din, kasama din sa reward yung paghuhugas yun ng daan-daang plato at mga daan-daang kaldero. Kasi bakit? Trabaho yun, ibada rin yun, di ba? So kasama to sa inyo, gagantimpalaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung dua na inuusal nyo, binabanggit nyo, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulit-ulit, no? So ibagay na itinuro ni Propeta Muhammad SAW kay Aisha al-Mu'minin radhiyallahu anha. Next slide po, sir. Dito sabi natin sa pag-aaral natin ng 99 names, no? So dito sabi natin lamang kayo yung mga nag-aral ng 99 names. Dito naunawaan natin, natutunan natin kung ano yung kaibahan ng apu at saka yung magfirah, no? Apu o magfirah. Hindi natin ipapaliwanag ito, panoorin nyo na lang yung recorded video. Sabi natin yung apu, ito yung bagay na pinapaumanhinan tayo ni Allah na ang kahulugan hindi na babanggitin, hindi na bubulat-latin yung record nyo sa iyong magkiyama patungkol doon sa mga bagay na kasalanan, karumihan, kabalbalan na ginawa nyo sa dunya. Ito ay afu, no? Pinaumanhinan na, kinalimutan na, kalas, erase. Pero sa bagay ng magfira, yung sinasabi niya, astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk, ito ay bagay na nakarecord. Pagdating na yung magkiyama, itatanong pa rin sa inyo ni Allah. Ngunit ito ay tatakpan ni Allah sa ibang tao. Hindi ito makikita. Ito ang kaiba ng apu wa magfira. Nanawa ay pahintulutan ni Allah na matsimpuhan natin ang Laylatul Qadr at ipagkaloob sa atin ang afu. No? Next slide po. Sabi natin, ano bang hikmah? Bakit itinago ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Laylatul Qadr? Bakit hindi nilang inareveal sa propeta mga, o sige sabihin na, ganitong gabi na, no? Kanya na tayo mag-ana-ana, magpaliko-liko, maghanap-hanap kung saan-saan. Straight, one point, no?
Doon na lang, halimbawa, kung 21, 21, kung 23, 23, bakit pa itinago? Next slide po, sir. Ibasa ko, sir. Ano? قد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر أعماله في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء ويزداد قربة من الله وثوابا. Sabi nito, ito ay bagay na tulad ng binanggit na binasa ng aya ni Ustad na, no? Sabi doon na, waja'alha al-layla wan-nahar, no? Pinangyari niya Allah yung araw at gabi. Para daw alam mo, ang yudakir o ala syakura. Para pagsubukan ni Allah, sino sa ating aalala sa Kanya at magpapasalamat. Ito ay bagay na sinadya ni Allah na itago para pagsikapan natin, hanapin. No? Para tingnan sa atin kung sino ba yung magsisikap talaga, sino yung magiging sincero sa paghahanap nito. Bagay ito na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinangyari para pagsubukan tayo. No? Sabi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para itest tayo, subukan. Sino bang mga Muslim ang ito magsisikap? No? O gagawin na lang palusot kasi lumabas kami ng amo, hindi na nakapag-dekir. No? O kaya sabihin napagod na at hindi na tumalala kay Allah. So bagay ito ng pagsubok sa atin. Kaya ito ay bagay na itinago, kinubli ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nasyong ito para pagsikapan natin. Tandaan natin, ang Lailatul Qadr ay binigay lamang sa atin at hindi binigay ito sa nasyon ni Sinaisa at hindi ibinigay sa nasyon ni Propeta Moises at hindi ito ibinigay sa nasyon ni Propeta Dawood o David, hindi ito ibinigay sa nasyon ni Propeta Solomon at Propeta Ibrahim. Ito ibinigay lamang sa atin, no? Sa nasyon ni Propeta Muhammad SAW. Sa anong dahilan? Kasi paliwanag pa sa atin ng buting Sheikh kasi ang nasyon ni Propeta Muhammad SAW ay umidad ng more or less 60 to 70 years old. No? Sabi nga natin kapag umover ka doon, ito ay bagay na rahma sa iyo ni Allah para ikay magbalik loob kay sa Kanya. Pero karamihan, usually sa atin ay nalalagot ang ating mga buhay na 60 to 70, isa sa mga bagay na tinakda ni Allah. Nang dahil dito, no, tayo ay binigyan ng gantimpala, no? Binigyan tayo ng kahigitan ni Allah subhanahu, pinagpahalagahan tayo ng mga bagay-bagay. At isa dito ang Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Kung saan ito itinatyabuhan natin para tayong gumawa ng gawain pagsamba na 1,000 buwan. No? Walang nakakaalam sa atin. Nobody knows na tayo aabot ng 83 to 84 years. No? Walang nakakaalam. Ano kung mamatay tayo ng 49 or less than that. No? Subhanallah. Pero natyabuhan mo Lailatul Qadr, ipapasulat ni Allah doon sa anghel o pinasulat ni Allah sa anghel na ikay ani mo'y gumawa ng gawain pagsamba ng 83 to 84 years ng ating buhay. Ito'y bagay na pag uutos sa atin ng Propeta Muhammad SAW na hanapin at itinago to ni Allah bilang test sa atin. Hanapin natin ang Lailatul Qadr. At ang premyo nito, animoy tayo gumawa ng gawain pagsamba na higit kumulang na 1,000 buwan o more or less 83 to 84 years ng ating. Next slide po siya. Sabi natin ang Lailatul Qadr ay tunay ngang dito lang nilaan sa atin. Bakit? At hindi ito nagkaloob sa iba. No? Pakibasa mo siya na. الليلة القصد هذا الليلة القصد في فضلها هذه الأمة فخانت لها ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردت عليه أمار أمته فتكسرها. Alam natin na Masya Allah, tabarakallah, ang nasyon na ito at tayo yung khairu ummah, no? Bilanggit nga sa uya, sa ayat sa Quran. Khairu ummah, ukrajat linnas. Tayo yung pinakamabuting grupo ng tao na pinalabas ni Allah dito sa kalupaan. Kaya alhamdulillah, tingnan nyo, isa sa mga pagpapala ni Allah na tayo lumabas, sumulpot tayo sa panahon ni Propeta Muhammad SAW. Hindi tayo pinasulpot ni Allah sa panahon ni Propeta Nuh. Kasi baka kung nandun tayo, baka sama tayo sa isa mga nilunod, no? O kaya sa nasyon ni Kumulut. No? Baka tayo isa doon sa mga tinabunan ng mga bato at nasunog sa asufre. No? Dito tayo pinalabas ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Na kung saan itong nasyon na to ay pinagpahalagahan, no? At inaangat-angat ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinagkaloob sa atin ang napakaraming gantimpala. Isa dito sabi natin yung Adan, no? Dahil ang Adan ay espesyal lang sa ating nasyon. Ganun din pangalawa yung tinatawag natin na Salatul Jum'ah. Kasi sa mga Hudyo ay linggo, sa Kristiyano ay linggo, sa mga Hudyo ay Sabado at sa atin ay Jum'ah. Ano ang ginang pagpapala? Salatul Eid. At isa dito ang Lailatul Qadr. Ito ay bagay na tanda, tunay na tayo'y tinangik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang tayo makagmukayin,
tandaan nyo, ang pagtatangi ni Allah sa atin ay mayroong kondisyon, no? Pero umma ukhradat linnas, ta'maruna bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa tu'minuna billah, no? Sabi ni Makain dito na kung saan tayo pinili ni Allah na palabasin dito sa mabuting nasyon na to, no? Kanyang pinagbuti, pinagkatangi-tangi. Dahil umano, tayo nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. At tayo naniniwala kay Allah. Kaya tignan nyo tong bagay na to na sinabi ni Allah sa atin. Tayo ba'y binilang ni Allah sa huling nasyon na to na kanyang pinagkabuti-buti at tinangi dahil tayo ba'y nag-uutos ng mabuti o tayo yung pasaway, no? O nagbabawal tayo ng masama o tayo yung promotor ng kasamaan. At tayo ba'y naniniwala kay Allah o baka sa iba tayo naniniwala? Kasi ito yung kondisyon, no? Ang sinabi ni Allah sa ayah. Na tayo nag-uutos ng mabuti, nagbabawal masama at naniniwala kay Allah. Wa qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fi kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, no? Hanggang dito lang muna at humingi ako ng tawad kay Allah. Kayo mga kapatiran ko sa Islam, ay hihimo kayo na kayo magbalik loob kay Allah. Das alam po tawad mga kabagin. Back to you, Syakadnan. Barakallahu fiik sa inyong mga oras. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Inshallah, kung may gusto pa pong magtanong, inshallah. Sis, Abla, paki-assist na inshallah. Okay, mga sisters, kung meron kayong mga questions, paki-raise ang hand ninyo. And paalala lang ulit, bago tayo magkahiwa-hiwalay ay paki-fill up lang yung evaluation form na ipopost ni Sister Elham sa GC, sa chat box. Pati na rin yung pagsagot, kopyahin nyo na lang yung example na binigay niya. Inshallah. Para hindi na kayo mahirapan pa. Nagbigay na siya ng sample at ipopost niya ngayon. Sister Elham? Inshallah. Paraan ng tashil, pagpapadali, no? Hindi lang sa Laylatul Qadr, pati sa pagsagot, may tashil din. Paraan ng padalian. Copy-paste na lang kayo ng sala. Saan pa kayo? Saan pa? Kasi pag pinano namin, iba-iba mga namamali nasisita kami ng admin. Mali daw yung sagot. Anyway, mga sisters, please lang, huwag niyong kalilimutan mag-fill up ng evaluation form. At the same time, kung meron kayong mga questions, feel free to do so. Pwede open ang ngayon, ang floor para sa mga katanungan ninyo. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa diniscuss na Laylatul Qadr. Sister Elham, nakapost na ba sa GC, sa chat box yung yung form? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes po, Abla, nasa chat box na po natin. Pakikopya nyo na lang yung sample na binigay ni Sister Elham. Mga sisters, at kung may mga questions, wala bang so far, mga katanungan, clear ba yung hindi daw nila makita, Sister Ilham, paki-repost mo ulit. Hindi ko po makita. Okay. Nakikita niyo yung evaluation form, mga sisters? Hello? Hindi po, Abla. Hindi po namin makita yung sample lang po nakikita namin, Abla. Yung ano po yung link. Okay po, i-post ko Oh, na. yung link, sige, hintayin niyo lang. Kung yung may mga questions, wala kayong katanungan patungkol sa di-discuss ngayon at kung meron pa kayong mga naiwang mga katanungan from last week's lecture. So I believe na ito yung second to the last natin. Alhamdulillah, wala na po, Abla. Wala na. Okay, everybody Ustads, Jazakumullah khairan, and Ustads Adnan, pwede mo nang i-close yung and mga sisters, kung hindi pa kayo naka-fill up ng evaluation form, you can catch up with us sa GC natin sa WhatsApp, inshallah. Ustads Adnan, pwede mo nang i-close. Bismillah, alhamdulillah. Muli, mga kapatid, sa paglalagot ng ating pag-aral sa araw ito, ay lagi tayong at palagyan nating dinadalain kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung ating
ginawang pag-aaral at ibilang niya ito sa listahan ng ating mabubuting gawa. At gawin din niyang madali magaan maging kapakipakinabang sa atin ang pagsasabuhay kung ano man ang natutunan natin sa araw na ito at sa mga nakaraang pagtalakay. At nawa ay pagkaluban pa niya tayo ng oras, panahon, kakayahan at tsansa na matapos natin ang paksang ito at makapagsimula muli tayo ng panibagong paksa at ibilang niya nawa tayong lahat na para makarating tayo at maranasan natin muli ang parating na Ramadan. At nawa ibilang niya tayo muli sa lagi nagpapasalamat sa kanya, humintawad at nagbabalik loob sa kanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu